Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Ito'y medyo girian mga ka-Wonder. Girian, actually si Baste ang nasa gitna rito, no? Parang 3 tao na involved. No, ito'y nagsimula nung preliminary investigation dyan sa House of Representatives na nagbasa, no, itong si Madriaga nung kanya pong affidavit at binanggit doon mga ka-Wonder yung katagang baliw at bakla na nag-react itong si Paulo Duterte, itong si Baste Duterte. At sumagot naman dyan si Remulla, no, na tinawag niya ng supot itong si Baste. Doon yata yan sa comment na isa lang naman nung gusto niya ulo ni Marcos, so hindi nagustuhan ni Remulla dahil DILG yan eh. At saka dikit talaga sa Marcos yan. Kaya sinagot niya itong si Baste, na panayang hamon, lagi na nga hamon, lagi naman takbo. Doon sa sinabing video, panoorin muna natin mga ka-Wonder para maintindihan natin yung bakit saan nag-umpisa yung kanila pong girian. In 2018, PRRD asked BP Sara to go to his home in Taal Street, Bangkal, Davao City to discuss upcoming local elections in Davao City, where BP Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, "Ram, ikaw na bahala kay Inday." Since then, I've frequently met and discussed with BP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with BP Sara, then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. PRD wanted BP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. So yun mga ka-Wonder, no? Kita natin yung binasa doon ni Madriaga na actually sabi ron, paborito raw ni Digong itong si Sara. No? At gusto niya maging presidente kaya itinalaga niya itong si Madriaga. Kasi ang tingin niya rito kay Paulo at saka kay Baste, baliw daw at saka bading. Bading mga ka-Wonder. No? Kaya nagalit tuloy itong si Baste. Siguro kasi napahiya siya, seryoso yung usapan eh. No, saya hinamon niya raw itong si Madriaga, ganun yung pagkakarinig ko, no? Yung pagkakasabi sa akin. No? Although hindi ko pa nababasa 'yon. Nakikita ko lang mga ka-Wonder kasi itong si John Vic, dinidis niya itong si Baste, no? Supot naman daw. Kung ano yung mga sinasabi niya mga ka-Wonder, no? Gaya dito, sinabi niya, "Di ba supot ka?" Supot daw itong si Baste, no? Although I'm not sure kung support talaga ito, pero yung tinuturing na support kasi mga ka-Wonder, yung mga mahilig mag-away, magmatapang, tapos kapag nandiyan dyan na aatras naman pala. Kaya yan ang sinasabing support. No? Kaya nung maliit pa kami, pag nagsusuntukan nung maliit po ako, lagi ako nakikipagsuntukan. Pag umuwi ako ng bahay, magulo yung buhok ko. May mga dugo-dugo yung bibig, ngipin. No, halos araw-araw yan. Meron pa nga mga time nakikipagsuntukan kami, college student, syempre hindi ka mananalo. Pero syempre babawian mo, pupuntahan mo sa bahay, doorbellan mo, pagbukas ng tanim ng ganun, puro batong aabutin sa mukha. Mga ganun kami ng maliliit, ano. Well, anyway, balik tayo dito kay Baste. Sabi nito, bading ako, sabi ni Madriaga, kung gusto mo, suntukan na lang tayo. Ito pala, meron pala siyang challenge dito, no? No holds barred. Isama mo pa si Tory at si Bangag, sabi nitong si Bakla, itong si Baste, ano? Sumagot si John Vic, eto na, "I don't think so, some are offended." Pero supot naman talaga puro dakdak. Dakdak ng dakdak. Gano'n na nga. Kasi inamon to ng isang matanda na Muslim, ano? Si Waldi, no? At hindi naman daw sumipot yan. Hindi nga lang si Waldi hinamon nito Ni Waldi, pati yata si Duterte, Digong, ano? Hindi rin nagpapapalag. Puro pa-gangster lang yan mga ka-Wonder. Talagang mga supot pala talaga yun, ano. Kaya nga, hinamon siya. Ngayon,
hinahamon siya hindi naman hinahamon, kumbaga nagko-cause ng friction si John Vic pero hindi sumasagot itong si Baste. Paano kaya mga ka-wonder kung magkahamunan at maglaban yan? Ano kaya ang mga edge niyan? Alam ko itong si Sebastian, may mga video yan, mga ka-wonder, dyan sa Davao. No, na siya yung, of course, Davao City acting mayor dyan. May mga ulat dyan, mga ka-wonder, na nag-train daw ito sa mixed martial arts. Ano? Pang mixed martial arts yung katawan niya, malaki. Ano? At may experience siya sa karate raw, mga ka-wonder. Yung mga karate yun. Karate, inihiwa yung tinapay siguro hindi. Pero may experience daw sa karate to, no? Sabi, mention din dito yung interest niya sa martial arts, mixed martial arts, ano? Noted, he did not pursue any competitive didn't pursue it competitively at the time due to the fear of being knocked out. Hindi niya pinursu yun kasi natatakot pala itong ma-knock out. So siguro dun nababasa nila Remulla na yung sinasabing supot. No? Pero noong 2025 may video ito na circulate, no? Nagte-training to ng boxing, ano? Nung hinamon, napanood ko yun, nung hinamon siya ni Torre. Pero ganun pa man, naninindak lang, akala niya atras si Torre. Siya tumakas ng ibang bansa yata ito. At yun naman si John Vic, mga ka-wonder, wala naman akong naalam sa kanya na training, ano? Alam ko mahilig sa sports to Kung hindi ako nagkakamali na involved siya sa media. Sports yung hawak niya, no? Ito meron siyang specific team na minanage. Manager siya dyan sa UP, ano? Fighting Maroons. Mga fighting. Maroons kasi sa UP. Yung mga basketball nila dyan, volleyball. Ito naman fighting, ano? So siya yung manager, mga ka-wonder. Walang information sa kanya, mga fights na kagaya ng... Although, in other words, walang professional background sa laban itong dalawa. Siguro boxing na lang, ano? Kasi parang yun talaga yung pinaka-safe. May gloves, may siguro lalagyan naman sila ng headgear. Pero mas malaki itong si John Vic. Si John Vic, ito, nasa 6'1 yata ito. No? Etong si Baste, hindi ko alam height nito. Siguro pumapalo ito ng 5'11", 5'10 or 5'11", mga ganun. Mga ka-wonder, ano? Sa laki naman ng katawan, parehas malaki. Pero mas malaki si John Vic, no? Pero ganun pa man, hindi yata nagbaboxing, nagma-martial arts itong si John Vic. Pero madali naman yan matutunan lalo na kung ikaw ay eager na eager, no? Eto si Baste, meron, pero takot ma-knock out. No? So meron na agad siyang reservation. Yan yung pangit sa mga fighters. Kaya nga pag na-knock out, kaya nga bilib na bilib sila kay Pacquiao. Nung na-knock out, bangon ulit. Yung iba kasi niyan magre-retire na o kaya hindi na the same. No, hindi na the same fighter mula nung na-knock out. No, pero si Pacquiao is kakaiba talaga, mga ka-wonder. So yan, kung mag-match yung dalawa, parehas malaki katawan. Sabi ni John Vic, bading naman daw tong isa. Hindi naman, sa tingin ko hindi kakasa kay John Vic, no? Pag nagkahamunan. So yan, mga ka-wonder, abangan natin kung magkakahamunan talaga yan. Si Madriaga hinamon, no match, maliit. Kaya si John Vic, tapat natin. Tingnan natin. Sino mananalo sa tingin nyo, mga ka-wonder? Comment down below. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, ma-reaksyonan. Please give it a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nyo na hinamon ni Baste itong si Madriaga, pero wala pang sagot si John Vic, no? ang nagdi-diss sa kanya. Sana silang dalawa ay matuloy na maglaban. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless!